Hello guys! Welcome to our vlog! Sansang! Namalengke tayo ng pang-itlog at pang-sibuyas para pang-almusal. At sa araw na ito, ang ating star for today is walang iba kundi Sister Aisa Manlangit! Gaano ba natin kakilala ang ating Sister Aisa Manlangit? Sige nga, Ate Jen, ano po bang masasabi nyo kay Ate Sister Aisa Manlangit? Asyang! Ayan, kilalang kilala po natin ang ating star for today. Sige po, ano po ba yung masasabi nyo kay Ate Asyang? Hello Ate Aisa, magandang gabi. So, salamat sa Lord sa buhay mo dahil Ano bang masasabi ko kay Ate Aisa Manlangit? Ang napaka one of the anointed servant of the Lord sa JIL Shanwa Church. Magaling sumayaw, magaling kumanta, at magaling magbahagi ng salita ng Lord. Kaya, isang huwarang ina ni Venus. At ano pa bang masasabi mo kay Ate Asyang? Yes siya, maraming salamat sa iyo. Dahil nakasama ka namin dito sa paglilingkod kay Lord, sa JL Shanwa. Sana magpalain ka naman ng Panginoon kung saan ka mandalhin. Si Lord na ang bahala sa iyo and God bless. Yan, one thing that reminds me about her. Ayan, si Ate Asyang laging nasa ospital. Ay, God bless message for you is maging healthy ka palagi. Ayan, good health. Gusto ko lang sabihin kay Ate Asyang, lagi kang ingatan ng Lord, saan ka man niya dadalhin. At good health palagi, huwag mong papabayaan ang sarili mo, and stay, of course, stay connected with the Lord. Kayo ni Venus, sana magkasama na kayong mag-ina. May dudugtong daw si Ate. Sana sa iyong pupuntahan, sana doon mo na makita yung tunay na magmamahal sa iyo. Pero sana kagaya mo rin na my Lord sa buhay. Tanong ko lang po, pag naririnig mo ang pangalang Ate Asyang, ano pong unang naaalala mo? Mag-pray! Nagugutom! Asyang? Taas pa yan. Taas pa yan. Si Asyang kasi ay hindi siya, titignan mo parang hindi talaga siya friendly kasi tahimik siyang tao. Pero ang nakakaano kasi sa kanya, pag once kasi napakaswerte mo kung naging close mo siya kasi talagang hindi kayo mauubusan ng topic. Kumbaga, kaya niyong upuan kahit isang araw, magkwentuhan lang kayo, patawa lang kayo ng tawa. Tapos siya, napaka-jolly niya, napaka-jolly niya, tapos yung parang buwang-buwang ba? Buwang. Kami lang nagkakaintindihan. Tapos sa pub, hindi siya pala kaibigan, hindi siya pala kwento. Pero pag magkakitaan kami dalawa, pag nagtiminan lang kami, may mga actions kami na ginagawa na kami lang nakakaintindi. Tapos, thank you dahil isa ako sa naging kaibigan mo, isa ako na komportable ka sa akin. Yan lang. Your unforgettable moment na kasama si Ate Asyang. Answer? In 5, 4, 3, 2. With Ate Aisa. For
unforgettable. Tapos siya kasi kakauwi lang niya na lasing siya. Tapos ngayon, yun yung pinakamalakas na nangyari lindol sa Taiwan noon. Year 2015 ata yun. Tapos, itong si Asyang, umuwing lasing, nakatulog siya. Tapos, mga 1 hour, after 1 hour is nalwindol. Ngayon, nagbagsakan lahat ng mga gamit namin. Ang ginawa ni Asyang, akala niya hangover lang siya. Ang ginawa niya, nagwali siya. Nagwali siya winalisan niya yung mga kalat, tapos nagtatanong siya kung ano daw nangyayari. Akala daw talaga niya may hangover pa siya. Tapos yun talaga nung hindi namin makalimutan, tawa kami ng tawa ng karumit namin. Natatawa kami na kagaling lang namin sa iyak. Tapos sa ginawa ni Asyang, siya yung nagbigay ng vibes nung time na yun. Kasi nagwawalis na talaga siya. Tapos nagtatanong siya, anong nangyari? Bakit kayo nandiyan sa tabi? Yun lang. Next, Bible verse po na may bibigay mo kay Ate Asyang. Kay Ate Aisa or Ate Asyang or yes. Mark 11 verse 24. At anong sabi niya doon? Whatever you ask in prayer, believe that you receive it and it will be yours. Alam ko naiisip alam ko na ka sa panalangin. Ganun faith mo talaga when it comes to prayer talaga. So, bibigyan ng Lord lahat ng desire ng puso mo. Iiyak pag ako aalis ka. At matutuwa ako. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa lugar na dadalhin sa'yo ng Lord mo. Sinabi mo nga, yun yung promised land ng Lord sa'yo. Prayer ko na naway kung ano yung nasimulan mo dito ay pagpatuloy mo sa Dubai. Kasi kahit saan naman magpunta, kasama mo naman ang Lord at alam mo na kung ano yung commitment mo sa Kanya. Pagpatuloy mo lang. Shalom. Hello ate, interviewin ko lang po ikaw ate, sabi ni Limpan, interviewin daw kita. Interviewin daw kita. Pag naririnig mo po yung pangalang Asyang, ano po ang una mong maaalala sa kanya? To Asyang, di nga pangalan niya. Kinanglan gid. Siguro, ang una ko nga, Bisaya, ilonggohon ko na lang si Asyang. Ay, hindi man sa. Pag nabatian ko ang pangalan na Asyang, una ko makita siya, gwapa. Syempre, Bisaya ba? Pag mga Ilongga, gwapa. Sunod, pag nakita ko si Asyang, siya, parang napaka-jolly person. Pero nung una kong meet sa kanya, hindi siya ganun. Pero nung nakakasama ko siya, siya, jolly, tapos hindi mawawalan ng tsangwa ba? Natatawa siya ng tawa, ganun, napaka-jolly person. Tsaka niya, kahit na saan mo siya makita, kahit nakaganon siya sa'yo, mag-i-smile pa rin, ganun, di ba? Napaka-jolly ka. Next, unforgettable moment with Ate Aisa. Unforgettable. Yung mic na, imagine na rin, mic Wala na akong maisip na unforgettable moments. Unforgettable moments yung lagi siyang puyat. Na kahit na busy sa pagsaserve kay Lord, na kahit na pa rin siya, kahit na walang tulog, kahit na babalita mo lang sa GC, nasa ospital lang, yun lang, nag-worry lang ako minsan kung okay pa ba siya, pero sa grace ni Lord siguro, ang ganun, di ba, ang ganda niya pa rin, ganon, thank you, yun lang. Is Bible verse na may iwan. Bible verse, ito na lang. Bible verse ko po para kay Asyang is nasa Psalm 112 verse 7. Ang sabi dito is, she confidently trusts the Lord to take care of her. Kasi sa lahat po ng trials na pagdaanan ni Asyang, ng mga nakwento niya din na minsan nag-word po siya, parang nabilib lang ako sa pagiging matapang niya bilang isang babae. Isang babae nga, babae, no? Ganun lang, yun lang. Ano masasabi ko yung Kay Ate Asyang. message. Continue lang po serving kay Lord kasi alam ko kahit na napagod ka, babalik pa rin tayo kay Lord. Yun nga yung verse ko sabi, di ba? Ang sabi nga niya, she confidently trusts the Lord with all to take care of her. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya kang alagaan ni Lord kahit saan ka man niya dalhin na bansa, kahit saan ka man niya dalhin ngayon, kung saan ka dadalhin niya landas, alam ko kung andyan si Lord para sa'yo. Good luck! Hello ate, interviewin ko lang po ikaw ate, sabi ni Limpan, interviewin daw kita. Interviewin daw kita.
pag naririnig mo po yung pangalang Asyang, ano po ang una mong maaalala sa kanya? To Asyang, di nga pangalan niya. Kinanglan kin. Siguro, ang una ko nga, Bisaya, Ilonggohon ko na lang si Asyang. Ay, hindi man sa. Pag nabatian ko ang pangalan na Asyang, una ko makita siya, gwapa. Syempre, Bisaya ba? Pag mga Ilongga, gwapa. Sunod, pag nakita ko si Asyang, siya, parang napaka-jolly person. Pero nung una kong meet sa kanya, hindi siya ganun. Pero nung nakakasama ko siya, siya, jolly, tapos hindi mawawalan ng tsangwa ba? Natawa siya ng tawa, ganun, napaka-jolly person. Tsaka niya, kahit na saan mo siya makita, kahit nakaganon siya sa'yo, mag-i-smile pa rin, ganun, di ba? Napaka-jolly ka. Next, unforgettable moment with Ate Aisa? Unforgettable. Yung mic na, imagine na rin, mic Wala na akong maisip na unforgettable moments. Unforgettable moments yung lagi siyang puyat. Na kahit na busy sa pagsaserve kay Lord, na kahit na pa rin siya, kahit na walang tulog, kahit na mabalita mo lang sa GC, nasa ospital lang, yun lang, nag-worry lang ako minsan kung okay pa ba siya, pero sa grace ni Lord siguro, ang galing, di ba? Ang ganda niya pa rin, ganon. Thank you, yun lang. is Bible verse na maiwan ka. Bible verse, ito na lang. Bible verse ko po para kay Asyang is nasa Psalm 112 verse 7. Ang sabi dito is, she confidently trusts the Lord to take care of her. Kasi sa lahat po ng trials na pagdaanan ni Asyang, ng mga nakwento niya din na minsan nag-word po siya, parang nabilib lang ako sa pagiging matapang niya bilang isang babae. Isang babae nga, babae, no? Ganun lang, yun lang. Ano masasabi ko? Kay Ate Asya. Message. Continue lang po serving kay Lord kasi alam ko kahit na napagod ka, babalik pa rin tayo kay Lord. Yun nga yung verse ko sabi, di ba? Ang sabi nga niya, she confidently trusts the Lord with all to take care of her. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya kang alagaan ni Lord kahit saan ka man niya dalhin na bansa, kahit saan ka man niya dalhin ngayon, kung saan ka dadalhin niya landas, alam ko kung andyan si Lord para sa iyo. Good luck! Guys, video to. Magtatanong lang tayo, magsa-survey lang po tayo sa mga co-workers natin kung ano naiisip nila kapag naririnig nila ang pangalang Asyang. Hi Mama, kumusta ka naman? Sana wag mong pabayaan ang iyong sarili lalo't na pupunta ka na sa Dubai. Amping dito per ma, dili pala work para iwas sakit. At nagpapasalamat ako sa iyo Ma dahil tiniis mong lumayo. Mabigyan lang kami ng magandang buhay para sa kinabukasan. Mama, nais ko pong sabihin na mahal po kita. Ikaw yung inspirasyon ko sa bawat pagsubok na pinagdaanan ko. I love you so much, Ma, and I miss you, Ma. One thing na yung ang pangalan ni Ate Mayan. Parang kung narinig yung pangalan ni Mian, comfort. Oh. Comfort. Nox. Kasi alam mo yung si Mian kasi yung talagang papalagayan mo ng loob. Yung parang yung nagiging ko siya, pag nakakausap ko siya na parang walang stress, parang tawa lang kami ng tawa, tapos yung parang ang gaan ng loob. Ang gaan ng loob ko sa kanya na nasasabi ko yung na nakikita niyo, nalalaman niyo yung inner side ko talaga na ikukwento ko sa kanya na yung mga tinatago-tago ko. So parang yun. Tapos yun, isang tinginan lang din namin, tatawanan na kami. Yung parang yun yung pagkakaintindihan namin dalawa. Ano ang unforgettable, ha? Ano ba unforgettable namin ni Mian? One thing that reminds you about Yeah. our unforgettable moment then. Unforgettable. Wala pa akong maisip. 5, Unforgettable namin. 4, 3, 2, 1, cut! Nung nagpasama siya sa akin, kasi kami, kasi lagi ako napunta sa room niya. So wala kaming chance talaga na kaming dalawa na magkasama na nalalabas. So nung time na nagpasama siya sa akin na bumili ng phone niya, yun yung unforgettable kasi yun yung dalawa lang kami. Yun yung
first time na nakakasama ko siya sa labas na kasama ko siya mag-shopping at kumain. Parang yun na yun yung pinaka-unforgettable sa akin kasi once lang siya nangyari. Na may bibigay mo kay Ate Mayan? Bible verse. Alam ko na. Mateo chapter 6 verse 33. Ano sabi doon? Sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ito yung verse na ibibigay ko sa kanya kasi inumpisa na niyang kilalanin at hanapin ang Lord. So, more on seeking pa din. Dalangin ko na naway patuloy niya pang hanapin ang kingdom ng Lord at patuloy siyang mananahan sa presensya ng Lord at ipagpatuloy lang niya kung ano yung nasimbolan niya. Alam ko na in His perfect time, ipagkaloob ng Lord kung ano yung desire ng puso mo. Basta unahin mo lang siya sa lahat ng bagay. Okay. Okay? Gawa na ng video. Final message kay Ate Mayan. Final message. Hindi din ako iiyak. Farewell to you, my Mag-ingat ka tapos nakakalungkot kasi hindi lang isa ang nawala, pati ikaw kasama pa. Talagang friendly talaga kayong dalawa ni Ate Asyang. O ni Ate Asyang. Ito na ko! Ayaw ko nag-ate. Bagay ate naman talaga sa akin. Hindi, mag-ingat kayong dalawa at sobrang nakakalungkot kasi iyak ako na Ay, Diana, cut. Cut. Wala kang cut yan. Cut! Umisama yan. Umiyak. Inasama niya yan. Cut! Inasama niya yan. Patingin daw kung may luha. Tapos ka eh. Tingnan. Uy, umiyak ako. Tingin na may luha. Iyak eh. Para pa sa linggo. Kaya ayaw niya. Kaya ayaw niya matid ng sa reserve. Tingin na may luha. Iiwas sa iyakan. Interviewin ko lang po ikaw. Ano pong masasabi mo kapag ka narinig mo po ang pangalang Asyang? Siguro, napakabait, di nagagalit, napakapasensyosa. Kumbaga, kung si Aiza, mga 30 minutes yung patience. Si Asha, mga 12 hours. Wow! Okay. Napaka-reliable. Tsaka napaka-seryoso sa buhay. Na yung tipong gusto lang niyang magtrabaho. Okay. Tapos yung tipong ayaw na niyang mag-charge. Okay. Next. Memorable memorable moment mo po sa pangalang Asyang. Kay Ate Asyang po. Memorable po siguro yung yung lagi niyang pang-aasar kay Gando. Tulog na. And then, And isa pang memorable is like yung English. you know. My English is very poor. No rice. Only Gabi. Ay, hindi pala Gabi. Only corn. Oh, corn. So it's a mais. Because it's corny. So that's the memorable moment of Asyang. Marami siyang memorable moment pero I choose not to speak. Ayan na.